Doon muna tayo sa foreign currency deposit. Na kung madulas nga po siya, kaya kita nyo, ingat na ingat siya. Nakita nyo, very deliberate ang kanyang pagsagot. Kung pwede, pag-isipan niya. Sabi niya, sandali po, hindi po ito saklaw dahil po may limitation ako ayon sa foreign currency deposit law. Yun naman pong makikita nyo man sa local deposit, yung sa peso. Bakit siya nagdadalawang isip? Kasi po ganito Sabi niya, doon sa batas, sa basic law, hindi ako pwede magdeklara dahil confidential. Maliban lang kung may order. Kaya sabi niya, sinusundan ko po, ang tinutupad ko yung supina. Doon po sila nagtatalo. Hindi, nandito ka sa husgado pong ito. Sundin mo ang sinasabi namin. Naintindihan po ng mama na ganoon po. Pero po, yung mama medyo natatakot po. Siguro naintindihan nyo. Sasabihin, lagi siyang bumabalik. Sa iba pong ating mga mamayan na hindi nakakaintindi, sabihin, ang kulit naman ng mamang yun, no? Tinihingi lang na ganito, ayaw pa ibigay. Siguro nga may tinatago. Hindi po, we have to understand that he is the highest officer of that bank. At ang tangay po niyan, ang daming depositor. Pag nagkamali po magsagot yan, isipin nyo lang yung duda sa banking institution niya. Ay, gano'n pala presidente niya. Konting ganito lang sasabihin na lahat. Mahirap pong kalagayan niya Kaya makita nyo, kahit doon sa local deposit, sabihin niya, sandali po, ano po bang nakalagay sa supina? Di ba ganon? Yung sa iba, parang nakakainis naman to. Babalik at babalik sa supina, siguro pinaiikot. Hindi po. Yun ang maingat na presidente. Kaya nga po presidente yan Hindi naman po akit ng ganong kataas na posisyon niyan, kundi maingat yan. So sabi niya, ano po ba nakalagay sa supina? Hindi po nakalagay sa supina. Kaya naman sinabi ni Senate President, o sige, kung ganon, ilagay natin sa supina. Hindi po ba ganon na nangyari? So yung scope ng mga documents parang nag-e-expand na. Pati si Senator Smeña yata, yung all accounts na ino-offer ng PS Bank, pinasusupuena na rin. Yun na ba talaga ang dapat pagawin nila para mailabas lang ba yung mga bank accounts o mga alleged sa dollar bank accounts ni CJ Corona? Alam niyo, maganda hong obserbasyon yan, sapagkat malinaw ho sa amin yung naging resolusyon ng Senate Impeachment Court sa pagpapalabas ng subpoena patungkol dito sa mga bank accounts na naka-enumerate. Tama ho yung obserbasyon na sa nangyayari ho ngayon ay mukha hong pinalalawak. Pero ho ang sa amin ho kasi, what you cannot do directly, you should not do indirectly. Sapagkat ito ho, ang resolution ho ay patungkol dito lamang sa mga accounts na nito, pati patungkol lamang sa mga dokumento na nakasaad doon sa BINA. Ngayon, kung habang tinatanong ang isang testigo at may mga bagong dokumento na nais kang makuha, kailangan muna suriin ulit. Sapagkat dapat ho natin tandaan na meron hong panuntunan na inilatag ang Senate Impeachment Court. May mga conditions silang inilatag bago sila, matagal ho nilang pinag-usapan yan, bago ho nila inisyo yung subpoena. May mga panuntunan yan. Ngayon, dito ho ba sa mga pagtatanong at dito sa mga dokumento na nais nilang kunin, ito ba ay sumusunod pa rin doon sa panuntunan na yon? Ngayon, kung hindi ho sumusunod sa panuntunan, doon sa mga kondisyon na inilatag nila, hindi ho dapat nila payagan yan. Tama po ba? Ngayon, kung kapaloob yan, tingnan ho naman natin pangalawa, ano ngayon ang relevance niyan dito sa magiging verified complaint, sa allegations sa verified complaint? Yun nga, hindi na nga tumutugma doon sa mga subpoena, particularly related doon sa bank accounts ni Chief Justice. Pero I observed some of the senators yung mga lumalawak ng scope at hindi niya ata tumutugma yung mga nire-request nila subpoena in related to the asal and the document bank accounts of Chief Justice Corona. Any reaction on that? Oo. At tama ho yung obserbasyon nyo at palagay ko ho, meron nga kayong basihan para sabihin yan. Siguro yung para sa akin, yung nagiging concern ko lang, as opinion ko na kung dati ay ang objection namin, isa dito yung parang fishing expedition nga, dahil nga, pag tinignan nyo rin yung original complaint, ang mention lang ng bank accounts ay nandun sa 2.4 at parang hinahabol din nila to nung humihingi silang subpoena. Ito yung patapos na yung Article 2. Kung may alam talaga silang pagkakamali o illegality dati, bakit hindi pa sila humingi ng subpoena dati pa? Ngayon, hindi nila ma-specify kung ano bang laman ng mga accounts, kung ano ba yung pagkakamali na tinutukoy nila.
Gayunpaman, humingi silang subpoena para siguro tignan kung anong meron. So, napakaklaro ho na namimingwit na ebidensya ng fishing expedition. At nung dati na hindi sila pinayagan, bigyan nung dun sa account, nagkaroon sila bigla ng supplemental application na biglang miraculously meron ng source na anonymous, di ba? Yung nakakalungkot dito, kung ano yung hindi nagawa ng prosecution ng fishing expedition, parang nangyayari naman ngayon through some of the senator judges. So, yun. Kung makakapagdagdag po ako dyan, maalala nyo po yung ruling ng ilang araw na po nakakaraan. Makikita nyo po, binasa yon. Ano po yung word na ginamit nila na yun po sana'y umasa kami at kinapitan namin? Ano po yon? Sinabi sa ruling, this subpoena should not be inquisitorial. And this subpoena can only be issued for a relevant purpose. Per entry, yung detalye, yun po ang pinangkapitan po namin. Iyon po ang inaasahan po namin. Kaya lang nga, may mga bagay na kayo na rin po ang nagtatanong, kami po ay nakaupo lamang doon. Kami po ay umaasa, nananatiling umaasa, nagre-respeto sa Senado, na hopefully, yung direksyon po ng pagtatanong ay yung sakop lamang ng po ng subpoena. But of course, we cannot deny the fact na nag-issue na po ng bagong subpoena para sakupin ang mga bagong dokumento. Ganun po. Ayos na po tayo. Okay, maraming salamat Thank po. you very much. We don't have any job today. Somebody took over our job. Yan po ang press briefing ng Defense Communication Panel. Mukhang, siyempre, paano nila ipapaliwanag yung aksyon ng witness. Napakahirap din nun dahil hindi naman nila witness talaga yun eh. Hindi naman nila siguro nahanda yun. Kaya kung ano yung mga sagot niya, hindi din nila kontrolado. Kinikriticize din nila itong pagsusubpina pa dito sa iba pang miyembro ng PS Bank katulad nitong branch manager ng Katipunan at sinasabi nila dapat daw may specific purpose ito dun sa kaso. At Mark, kasama natin ngayon isa sa mga miyembro ng prosecution panel, Congressman Elpidio Barsaga. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon sa inyong lahat. Congressman, maganda po ba hapon? Mukhang ang ating presiding officer at ibang senador ay maraming nakukuhang magandang impormasyon. Sa tingin niyo po? Well, talagang maganda sapagkat ang layunin naman ng lahat ng nandito, siguro including the defense, ay para ipakita kung ano talaga ang tunay na katotohanan. At medyo disappointed nga kami, at siguro pati yung ating mga kababayan, sapagkat nakikita naman natin na masyadong evasive ang sagot ng presidente ng Philippine Savings Bank. Ang lagi nilang sinasabi, cover to ng confidentiality on foreign deposit. Pero malinaw naman ang sinabi ni Senator Cayetano, pati na yung resolution ng Senado. They actually relied on 3 cases. Una, yung kaso kaninang Salvacion versus Court of Appeals. Pangalawa, yung China banking. At pangatlo, at sa tingin ko yun ang pinaka-importante, yung Desierto versus Sandigan Bayan and former President Estrada. Congressman Barsaga, bagamat medyo mahirap makuhanan ng sagot itong witness, ay medyo nag-succeed din itong ating senator judges dahil nalaman through Senate President Enriquez questioning na nag-e-exist nga itong $5 accounts. Ano pong masasabi niyo tungkol dito? Well, nagpapatunay lamang rito na tunay o authentic yung impormasyon na binigay sa prosecution ng isang babae, one short lady. At siguro ang dapat nating isipin na itong batas natin. Unang-una, ang saligang batas, public office is a public trust. Nandyan yung accountability and transparency. Yan din yung ating code of conduct for public officials. And the public has to participate. Kung sakasakaling may impormasyon ang publiko na sa tingin nila ay makakatulong dito sa impeachment proceedings, they have to help us. Pero Congressman, lehitimong concern din po yung legalidad daw po ng pagkakuha nitong impormasyon na ito at yung nabanggit din po kanina na yung banking industry mismo ay posibleng mag-suffer dahil kung meron ng pagganitong pag-leak at nabanggit ng ating Senate President, nag-iimbestiga na ang ating central bank or Bangko Sentral. Sa tingin niyo po ba dapat pag-usapan pa ito or handa po ba kayong sagutin ang legalidad nung pagkakuha ninyo ng dokumento? Well, unang-una, ang tinatanong ko nga, yung ating mga kababayan,
kung sakaling may ibibigay siya lang impormasyon sa amin, yung bang impormasyon namin ay babaliwalayan na lamang na binibigay sa amin? On the ground that hindi kami sigurado o sigurado kami sa impormasyon na binibigay sa amin. Ang sabi nga ni Senate President Enrile, during one of the hearings, ang sabi niya, the direct complainants in this particular case are the 188 congressmen. But the indirect complainants are the sovereign Filipino people. Okay, Ay yung bang sovereign Filipino people na handang tumulong sa amin, babaliwalayan ba namin yung impormasyon na binibigay nila? Itutuloy po natin yan maya-maya. Samantala, pumunta muna tayo bago natin ituloy ang diskusyon sa press briefing naman ng prosekusyon. For a subpoena to be issued, nanggaling po yun sa actual transactions na entered into by the Chief Justice. In particular, yung pagbili po niya ng penthouse sa Bellagio, 3 cheque po ang ginamit nila dyan, at yung cheque pong ginamit dyan ang pinagmulan ng ating request for a subpoena against the banks. Now, unfortunately, ang grinant po ng impeachment court was only a record or a bank transaction or a bank certification pertaining doon sa bank records as of the end year of every year. Kung magkano ang laman ng bawat account as of 31 December of that year. Kasi sinabi nila na ito naman ang amount na talagang tinutukoy pagdating doon sa usapin ng SALN. Kasi di ba sabi po natin na gusto natin ma-determine kung magkano po yung cash na meron siya, dineclare ho ba niya ito. But since we were only talking about the SALN, ang hiningi lang nila from the banks is a certification of every year lang po, yung end year. Yun po, unfortunately, hindi po naibigay sa amin yung kabuuan. If that were actually allowed, we would have been able to at least uncover more transactions or purchases of real estate properties na hindi rin po na-declare. Now, kinukwento lang po namin ng mabilis yon dahil ito po'y pagpapakita na unfortunately talagang bitin po yung subpoena na unang in-issue, but we deem with maganda po yung pagtingin namin dahil nare-realize din po ng Senado ngayon na yung initial subpoena ho talaga ay bitin at hindi po encompassing kung gusto po natin ma-determine yung kabuuan ng mga bank accounts po ni Chief Justice. May questions po? Sir, reaction nyo na lamang po na parang di na doubt, nagkaroon ng doubt dun sa authenticity ng PS Bank documents that you attached to the request for subpoena. Siguro parang ito'y lalong nagtutulak sa atin na dapat i-comply na ng PS Bank. Na hindi namin itinatanggi at saludo kami minsan in fact doon sa presidente ng PS Bank sa kanyang pangangalaga sa interes ng kanyang bangko. Natural yan at naniniwala tayo bilang presidente ng bangko, yan ay kanyang responsibilidad. Pero tulad nung paliwanag po nung ating mga senador na at kahit yung subpoena, ito'y malinaw at matagal na pong pinag-usapan. At winay at kinonsider po ng Senate with all its wisdom kung ano po ang marapat gawin dito para hindi po ikasira ng industriya ng ating mga bangko at hindi po pagdudahan ng mga depositors natin ng ating banking industry. They made that conscious decision simply because the Senate as an impeachment court was exercising or carrying out the highest of its constitutional duties, which is an impeachment court, to hold the Chief Justice accountable. Tiningnan nila na napakabigat ng responsabling ito na in spite of the potential risks or even yung mga bank secrecy na malina naman nagpo-provide na exception, ay itinuloy pa rin nila. We hope that today the Senate has made its position clear. So sana mabigyan din mismo ng lakas ng loob na ang ating presidente ng PS Bank at lahat po ng may alam pagdating po sa assets niyang ating Chief Justice, that there is already a compulsion and a legal order that has been issued by the impeachment court. Sana po